Hello guys! Hello! Welcome dito sa aking channel. Kapalarin 888, Water Sign Pisces Scorpion Cancer. Alamin natin Water Sign Pisces Scorpion Cancer, yung weekly tarot reading mo. So, pwede siyang within 24 hours. So, 24 hours or 48 hours. Depende. So, kung kailan to mag-resonate sa'yo. Okay, Pisces. Tingnan natin. Yung first message para sa'yo, Pisces, is what is holding you back. Okay? Ano ba yung pumipigil sa'yo? Ano ba? May mga past issues ka ba? Ayaw makalimutan? Bumabalik ka ba sa past? May tinuturo sa'yo ang universe pero balik ka pa rin ang balik sa past. So, ano ba yung pumipigil sa'yo? Ito yung question sa'yo. Okay? So, tinatanong ka, ano ba yung dapat tapusin mo na sa buhay mo? What is holding you back? Bakit hindi ka makapag-move on? Or bakit hindi ka makapag-move forward? Ano yung kumokontrol sa'yo? Okay? Okay, Pisces. Ito yung first card natin. Tingnan natin kung anong guidance sa atin. Ng ating spirit. Pisces. Scorpion Cancer to. Hindi lang Pisces. Water sign Pisces Scorpion Cancer. Okay. Good fortune. Wow. Invite magic in. Okay. Wow. So you're super lucky kasi ibig sabihin, alam mo ba, water sign, lahat tayo every day, every night, day and night, meron tayong good luck and good fortune na parang nandito tayo sa gitna. Yung paikot-ikot lang yan sa buhay natin. Okay, paikot-ikot lang yan sa wheel of fortune. Pag ganon, ganon. So, minsan, punong-puno tayo eh. Punong-puno yung sarili natin. Nasa gitna tayo, di ba? It's like, may window tayo, may pinto, may doors. Hindi sila makapasok-pasok sa atin kasi ang dami-dami nating mga daladalang bagahe. So much baggages. Okay, ano ba yun? Yun yung tanong sa'yo dito, what is holding you back? Bakit hindi nakakapasok yung magic? Bakit hindi nakakapasok yung good fortune? So, ibig sabihin, kailangan nating i-free yung sarili natin. Kasi i-empty. Yun, yung pinaka-possible ditong word is empty. I-empty natin yung sarili natin para dito. Unahin mo yung ngayon mismo, kapain mo yung sarili mo, katawan mo. Okay, ano ba yung problema sa katawan ko? Bakit parang may hadlang? Ano ba yung problema? Bakit hindi ako makapagtrabaho ng maayos? Ba't palagi akong puyat, pagod, ganito. So, isulat mo yun sa papel. Ito yung dahilan. Ito yung nag-hold back sa akin para makapagtrabaho ako ng 8 hours, 10 hours, parang ganun. Bakit hindi ako makapagtrabaho? Kasi pagod ako sa gabi, browse ako sa internet, gamit ng social media, gamit ako ng gadgets, parang ganun. So, isulat mo yun doon. Ano yung nag-hold back sa akin? Bakit yung relationship ko masyadong magulo, toxic? Silosa ba ako? Igitera ba ako? Marumi ba yung puso ko? Malinis ba? Parang gano'n. So, self-examination. Okay? Next is, yung mindset natin. Yung mindset ko ba is positive or negative? Yung surroundings ko ba? Ano ba yung mga kaibigan ko? Ano ba yung mga taong kasalamuha ko araw-araw? Okay? So, self-examination. So, kailangan mong i-self-examine. Mag-self-examine tayo. Para pag-empty na like mga grudges, kung marami kang sama ng loob, galit, hinanakit, hindi ka makamove on sa past, talagang hindi ka mababakante. Ibig sabihin, yung puso mo palaging full of hatred, full of galit, full of may anxiety, may depression ka na. So, para makapasok yung magic, yung good fortune, kailangan natin na alisin yun. Okay? Empty our soul, mismo yung ating kaluluwa, para makapasok na yung swerte na yan. Okay? So, good fortune, good luck na, andyan lang yan, paikot-ikot lang yan sa buhay natin. Pero, once na sabi ko nga sa'yo, walang lugar yan, papasok yan sa atin, lalabas ulit. Kasi walang lugar eh. Like ikaw, for example, pumasok ka sa isang mall, puno ng tao, wala ka na kahit makatayo ka lang, wala. Diba, syempre, aalis ka, maghahanap ka ng ibang posisyon, or ng ibang lugar. So, ganun din yun, yung magic, yung good fortune. Pag walang posisyon, walang lugar,
na pwedeng tambayan yung good fortune sa buhay natin, hindi yan mag-stay sa atin. Okay? Yun. Water sign, Pisces, Scorpio, Cancer. Oops, sorry. Okay, first card mo dito is Ten of Cups. Wow! Ten of Cups, nakikita ko sa'yo dito na may incoming family celebration, incoming good news na pwedeng magbigay ng sobrang satisfaction, happiness, celebration sa loob ng pamilya. Pwedeng yung iba sa inyo dito, merong mga relationship na masisettle, mga misunderstanding. Next is, merong reunion, merong happy moment, celebration, merong travel, merong magpapatayo ng bahay, merong nagpaplano na mag-renovate ng bahay, bumili ng sasakyan, bumili ng bahay, bumili ng lupa, parang ganun. So, comment down below if you're resonated. Next is Seven of Cups. So, yun, nakikita ko yung choices, nakikita natin yung options, nakikita natin yung decision making. And nakikita ko sa'yo dito na bibigyan ka ng pagkakataon ng ating Panginoon, ng ating universe na makuha mo talaga kung ano yung deserve mo na blessings. Queen of Cups, nakikita natin yung peace and harmony, incoming peace and harmony. Since it's your energy, sinasabi na, kailangan mong kalmahin ang lahat sa buhay mo. Okay? High Priestess, makinig ka sa sinasabi na yung intuition, kasi minsan, yung intuition natin, yung instinct natin, siya yung paraan or ways ng ating spiritual guides para dun ipadala yung mga aside from dreams and mga synchronicities na yan. Sa intuition talaga, pumapasok yung message sa atin ng ating universe, ng ating spiritual helpers and angels. Wow! Congratulations guys, kasi nandito yung Nine of Pentacles. May mga wishes ka, financial wishes, financial goals, na posibleng magkatotoo yan sa pagiging hardworking mo and sa pagiging madiskarte mo sa buhay. Okay? And the World card, nakikita ko isang manifestation of travel to. So, comment down below if you're resonated. Meron dito na isang anong tawag dyan? Meron dito na water sign, Pisces, Scorpio, Cancer, na nagmamanifest siya na makapunta ng ibang bansa. Nagmamanifest siya na makapag-travel around the world. Diba? Parang ganun. Nagmamanifest siya na makapag-asawa ng ibang lahi. Nagmamanifest siya na makapagpatapos siya ng pag-aaral ng pamilya niya, or pwedeng magkaroon ng bahay, lupa, sasakyan, or any financial gain or wealth. So, Four of Wands, nakikita ko sa'yo dito na lahat ng winawish mo, is either kasal, is either anniversaries, is either new home, new family, stability and balance sa loob ng pamilya, ayan ay makukuha mo. Okay? Kita ko rin yung travel. And Four of Pentacles is 44. Sinasabi sa'yo dito, water sign, Pisces, Scorpio, Cancer, na yung balance, financial and emotional balance na minamanifest mo, ay parating na sa'yo. Kaso lang, meron tayo ditong Seven of Swords. Mag-iingat kayo sa mga traitor. Year of the Snake. Mag-iingat kayo sa mga traitor. Huwag na huwag kayong magtitiwala agad-agad. And King of Cups, nakikita ko sa'yo dito, yun ang, alam mo ba yung mga masasamang tao? Yun yung mga tao na parang na-attract nyo. Alam mo kung bakit? Kasi, itong mga masasamang tao to, lalo na yung may mga balak na mga scam, mga gulo, mga loko, talagang na-attract yun ng mga water sign. Kasi yung energy nyo, sobrang gaan. Magaan yung energy nyo eh. Itong mga masasamang tao to, pag pumasok to sa buhay nyo, na-energize sila dahil sa energy mo, sa positive energy mo. So, talagang kailangan nila, kasi itong masasamang taong to, lahat ng ginagawa nila para sa kanila, selfishness. So, once na-met niya yung taong water sign, Pisces, Scorpio, marirealize niya na, wow, may mga tao pala talagang mabubuti. So, parang instead na magbago yung taong to, mas lalo silang nagiging masama. Kasi nakikita nila yung pagiging mabuti ng tao, pagiging mabait mo na parang mas alam mo yon, yung pagiging sadism, di ba? So dito sinasabi na mag-iingat ka sa mga taong papapasukin mo sa buhay mo. Okay? Like-minded individuals dapat. Huwag kang magpapasok ng mga alam mong
tao na marami na siyang in-scam, marami na siyang niloko, relationship man yan, or business, partnership, or collaboration. Okay? Thank you guys. Bye!